So ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan sa pagbalot or pag-wrap ng sandwich na pangbaon ng mga bata sa school. So meron ako ditong mga sandwiches. So simple lang itong ginawa ko. Nilagyan ko lang ng sandwich bread, yung mga tinapay, para maipakita ko lang for video purposes. So unang-una, first style ng pagbalot ng sandwich is kailangan natin nitong kitchen towel at kailangan natin yung magkadugtong talaga. Kasi we will be using dalawa na magkadugtong. Ayan. So kailangan natin sa first style natin ng pagbalot is itong dalawang magkadugtong na paper towel. Alright? So, ilalagay lang natin dyan itong sandwich. Make sure na nailagay mo siya center dyan sa part kung saan magkadugtong yung dalawang paper towel. Tapos, tupi lang natin to. Ganyan. Okay? Tapos, ganito din yung isa. Tupi rin natin pa ganyan. Yan. Tapos, i-press mo lang yung gilid. So, etong style ng pagbalot is, pwede naman tayong gumamit ng tape. Pero ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung pinaka-efficient na paraan ng pagbalot ng sandwich. Pwede namang hindi nyo nalagyan ng tape kasi pwede mo namang ilagay yan sa plastic or sa like Tupperware. Halimbawa, ganyan. So, parang ganyan yung itsura niya. Ayan. So, pwede nyo siyang ilagay directly. Papakita ko lang sa inyo halimbawa. So, ilalagay mo siya dyan. Okay? Bakit ko sinabi na ito yung pinaka-efficient? Kasi tignan ninyo. So, pag gusto na ng anak mo na kumain, kukunin lang niya to. Tapos, nakikita nyo lang magkadugtong na yan. Ililift lang niya ng ganyan. Tapos, pwede na niyang makuha yung sandwich. Ayan. So, mahahawakan pa niya. Hindi pa madudumi. Kahit marumi yung kamay niya, pwede niyang kainin ng walang kahirap-hirap. Diba? So, yun yung unang style ng pagbalot ng sandwich na napaka-efficient para sa akin. Ito yung pinaka-favorite ko. Kasi hindi na siya mahihirapang mag-open ng cover ng sandwich. Gaganyanin niya lang. Pwede na niyang kainin. Alright? At ang ikalawang style sa pagbalot ng sandwich is, gagamit pa rin tayo ng paper towel, pero magtatanong kayo siguro na, paano naman kung wala kaming ganyang style ng paper towel na magkadugtong? Yung sa inyo is eto lang, yung nakaseparate lang na sheet. Tapos, pag inilagay mong sandwich dyan at inirap mo siya, di ba, parang hindi siya kasya, parang medyo bitin siya ng konti. Pero may solusyon dyan. So, kailangan mo ng isa pang paper towel. Yan. So, pagkalagay mo ng sandwich dyan, takpan mo lang ng isang paper towel. Tapos, i-cover mo na. Lagay mo sa gitna ulit. Yan. So, napaka-easy lang. Cover mo ulit ng ganyan. Tapos, i-press mo yung gilid. So, pwede ka nang hindi gumamit ng tape para mag-seal. So, ang gagawin mo lang dito is, eto, ipapasok mo siya sa ilalim. Itatak mo siya dyan sa ilalim. Ganyan. Sa kabila, ganun din. Yan. And then, etong natira, pwede mo siyang tupiin. Tapos, ipapasok mo rin siya dyan sa parang pocket niya. Yan. Yan. So, nakaseal na siya. So, again, eto, tupiin mo lang ng ganyan. Isa pang tupi na pa ganyan. Tapos, ipapasok mo lang sa pocket. Yan. There you have it. So, nabalot mo na yung sandwich mo. Hindi mo na kailangang gumamit ng tape or something para i-seal siya. Yan. So, ready na siya ilagay sa iyong baunan. Diba? Napakadali lang yan, guys. Diba? Pag na ganito yung baon ng anak mo, parang feeling niya, parang ang social niya. Okay. So, next. Alam ko yung question ninyo. Paano naman pag wala kaming paper towel? Paano naman kung tissue paper lang meron kami sa bahay? Walang problema. So, pag gusto nyo gumamit nitong tissue, syempre yung bago naman yung gamitin ninyo. So, kuha lang tayo. Putulin lang natin tigta-tatlo. Ganyan. Alright. So, syempre, pagsamahin natin para makagawa tayo ng pwede nating i-cover dito sa sandwich. And then, lagay siya dito. Yan. There you go. So, pareho ng ginawa natin doon sa isang sandwich. Itatak mo lang siya. Ipapasok mo lang siya dyan sa ilalim. Sa kabila, ganun din. Tapos, syempre, tupiin mo lang. Tapos, pwede mo rin siyang ipasok dyan sa pocket niya. Yan. Ganun din sa kabila. So, tupiin mo lang. Tapos, pasok mo lang din dyan. Okay, there you go. Nabalot na po ang iyong sandwich at pwede nang ilagay sa lalagyan. Nagamit nyo lang po ay ang inyong tissue paper. Diba?
At finally, paano naman kung naka-triangle yung sandwich ninyo? Siyempre, alam ko yung iba sa inyo is gusto niyo kaganyan para diba, social naman ang konti. So, ang gagawin natin is, gagamit tayo this time ng paper towel. Again, yan. So, tutupiin mo lang yung paper towel ng ganyan. Hindi naman siya ganun ka-importante, pero para malaman mo lang kung saan yung center ng paper towel. So, ilagay mo siya dyan. Tapos, i-cover mo ng ganyan. Pwede naman i-adjust ng konti. Ganyan. Yan. So, pag ganyan, again, tutupiin mo lang. Ipitin mo lang siya dyan. Tapos, ito, tupiin mo rin. Ganyan. Tapos, go. Iipit mo lang. Siyempre, mayroong mga natira dito. Ang gagawin natin is tutupiin lang natin yung gilid. Ito rin. Yan. Okay. So, tutupiin natin ulit. Iipit mo lang. Kada tupi mo, pwede mo nang iipit sa ilalim ng sandwich. Yan. Tapos, yung last nito, tupi mo ulit. Ganito din sa kabila. Iipit mo lang. Hanggang sa mag-form siya na triangle din. So, tupi-tupi lang hanggang sa mag-form siya ng triangle din sa ilalim ng ganyan. So, hindi mo na kailangan ng tape para i-seal yan. Kahit hindi siya nakatak, hindi naman yan matatanggal. There you go. Yan yung pagbalot ng ating sandwich pag naka-triangle na siya. So, there you have it. Ito yung 4 na style sa pagbalot ng sandwiches na pambaon ng mga anak ninyo. So, this time, bigyan nyo naman ng konting panahon at effort sa pagbalot para feel naman nilang pumasok sa school. Alright, I hope meron kayong natutunan sa ating video for today. And don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi ninyo at kung meron kayong alam na ibang style sa pagbalot ng sandwiches. And again, don't forget to like and follow our page, the Delish PH Facebook page. And again, maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on the next video. Bye guys! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.